Maganda siya, gwapo siya, pero ang tanong, bakit nilalayuan? Bakit iniiwan? Bakit walang tumatagal na partner? May sagot diyan na masakit, pero kailangang marinig ng lahat. Kasi hindi peaceful ang buhay nila. Hindi lahat ng maganda o gwapo masarap kasama araw-araw. Sa una, naa-attract tayo sa itsura. Pero sa katagalan, hindi itsura ang inuuwian ng tao, kundi kapayapaan, peace of mind. Pwedeng ang ganda-ganda mo, pwede kang napakagwapo, pero kung araw-araw may kaba, nag-aaway, may tension at emotional stress, lalayo at lalayo ang partner mo. So, ating aalamin ang mga dahilan. Number one, maganda, gwapo, pero laging may drama. Hindi masama ang may emosyon. Ang masama ay ginagawa mong lifestyle, ang drama. Lahat ng issue, pinapalaki mo. Lahat kailangang pag-awayan. Sa umpisa, exciting, passionate, intense. Pero kalaunan, nakakapagod na. Hindi trabaho ng partner mo na ayusin ka araw-araw. Hindi siya emotional trash bin. Kapag pakiramdam niya, pag-uwi niya sa iyo ay problema, hindi pahingahan, aalis yan. Number two, control freak equals stress partner. Ito yung laging nagtatanong, sinong kausap mo? Bakit late at napakatagal kang mag-reply? Sino yung nag-like sa post mo? Hindi ito pagmamahal. Ito ay takot na nakadisguise. Ang taong mahal mo, gusto mo na may tiwala, may respeto, at nire-respeto ang space ninyo. Hindi ka preso. At kapag ginawa niya ito sa iyo na ikaw ay parang isang bilanggo, tatakasan ka niyan. Number three, emotional blackmail. Kung mahal mo ako, gagawin mo ito. O kaya, kasalanan mo ito. Kaya ganito ang nangyari. Dahil sa'yo, kaya naging ganyan ako. Ito ang tahimik na sumisira sa relasyon. Tahimik nga ba? O gulo? Unti-unti napupuno, napapagod, nawawalan na ng gana. At darating ang araw kapag ganyan ang sitwasyon ng relasyon ninyo, wala na siyang mararamdaman at aalis na yan. Iiwanan ka. Number four, walang emotional safety. Tanungin mo sa sarili mo, pwede ba siyang magsabi ng problema nang hindi mo siya hinuhusgahan? Pwede ba siyang magkamali nang hindi mo ipinapamukha sa kanya ang kanyang pagkakamali? Pwede ba siyang mapagod nang hindi mo siya minamaliit? Kung hindi, kahit gaano ka pa kaganda o kagwapo, lalayasan ka. Number five, negative energy araw-araw. Walang humpay. Lagi kang galit. Lagi kang nagrereklamo. Lagi kang nang aaway o kaya may kaaway. Ang energy na yan ay nakakahawa. At kapag negative lagi, mauubos at mauubos ang partner mo. Walang gustong umuwi sa taong ganito. Mas mabigat pa sa matinding traffic ang mood. So kapag ganyan ka, expected na one day iiwanan ka niyan. Number six, self-centered relationship. Laging ikaw, laging pangangailangan mo, laging yung feelings mo ang iniintindi, tungkol lagi sa mundo mo. Pero ang relasyon ay dalawa, hindi solo. It takes two to tango.
Kung siya ay laging umuunawa, laging nag-a-adjust, laging nagbibigay, at ikaw ay tumatanggap lang, mapapagod yan, magsasawa yan, at isang araw, bigla na lang yan mawala sa buhay mo. Number 7, walang growth, walang pagbabago. Ang itsura kumukupas, pero ang ugali hindi. Kung ayaw mong makinig, magbago, mag-improve, huwag kang magtaka kung isang araw ay mag-isa ka na lang. Hindi perfection ang hanap ng tao, ng karelasyon, kundi yung effort mo. Number 8, ang masakit na katotohanan. Marami ang nagsasabi, iniwan ako kahit wala akong ginagawang masama. Minsan kasi, hindi ka masama, nakakapagod ka lang kasama. At eto pa ang mas masakit, hindi ka iniwan dahil may mas maganda o mas gwapo. Iniwan ka dahil walang peace of mind sa'yo. Naghanap na siya ng peace or kapayapaan sa labas ng relasyon. So mga karelasyon, kung maganda ka, kung gwapo ka, ayos na ayos yan. Bonus points yan. Pero tandaan mo ito, hindi ka minahal dahil lang sa itsura mo. Minahal ka dahil sa pakiramdam kapag kasama ka niya. Kung ayaw mong layuan ka, maging ligtas kang kausap, maging maayos kang kasama, maging pahingahan ka, hindi problema. At sa huli, hindi naghahanap ang tao ng partner na ipagyayabang, kundi ng partner na uuwian at may peace of mind. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.